Ito ang katakana ng Japan, Hangul ng Korea, Sanskrit ng India, Cyrillic ng Russia, Greek alphabet ng Greece. Hay, ang dami. Pero alam niyo ba na ang Pilipinas ay may sarili ring style ng pagsulat? Ito ang tinatawag na baybayin. Ang baybayin ang sinaunang sistema ng pagsulat sa Pilipinas. Sinusulat ng mga katutubong Pilipino ang baybayin sa mga kawayan at mga dahon. May baybayin na sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521. Sinasabing ang baybayin ay mula sa JavaScript ng Indonesia at Bugis ng Borneo dahil malaki ang pagkakapareho ng tatlo. Ayon din sa ilang pag-aaral, may pagkakahawig ang baybayin sa sistemang alpabeto ng India dahil ang mga letra ay laging binibigkas na may kasamang A. Ang tumawag naman sa sinaunang pagsulat ng mga Pilipino bilang baybayin ay ang mga Kastila. Unang lumabas sa libro ang baybayin noong 1613 sa Vocabulario de Lengua Tagala. Nagbigay din ng kanilang sariling bersyon ng baybayin ng mga Kastila para lalong mapalapit sila sa mga Pilipino. Ito ay ang pagdagdag ng krus sa titik para mawala ang A nito sa dulo. Ang salitang bahay, ba, ha, ya. Lalagyan ng krus sa ibaba para maging Y na lang. Ang ilang iskolar ay hindi ito tinanggap dahil may impluwensyang Kastila na nga at hindi na orihinal ang baybayin. Kung ang orihinal na pagsulat ang susundin, pababayaan na ang ya. Tinawag naman ito na sulat Moro ng mga Bisaya at basahan ng mga Bicolano. Mas kilala nating mga Pilipino ang baybayin bilang alibata. Pero ayon sa pag-aaral, hindi ito dapat. Ang tawag na alibata ay gawa ni Paul Versosa, isang propesor. Pinag-aralan niya ang Maguindanao o Moro letters at natuklasang may impluwensya itong Arabic, lalong-lalo na ang mga titik na alif, ba at ta. Pero ayon nga sa ilang pag-aaral, walang sapat na ebidensya na ang mga letrang galing Moro ay may impluwensyang Arabic. O ayan, alam nyo na ang istorya sa likod ng pagsulat na ito. Handa na ba kayong matuto kung paano ito gawin? Paalala lang na may iba't ibang style at uri ng pagsulat ng baybayin. Ang ituturo namin ngayon ay ang tradisyonal na pagsulat sa Katagalugan. Tara! Ang baybayin ay binubuo ng 17 titik at 3 lamang dito ang patinig. A, A, ba, ba, ka, ka, da, da, e, e, ga, ga, ha, ha, la, la,
Ma, Ma, na, na, nga, nga, o, o, pa, pa, sa, sa, ta, ta, wa, wa, ya, ya. Madali lang, di ba? Ngayon naman, ay ituturo ko sa inyo ang ilang dapat tandaan sa pagsulat nito. Una, ang bawat titik ay may kasamang a sa pagbigkas. Kaya kung isusulat ang salitang talaga, ito ang isusulat, ta, la, at ga. Pangalawa, kapag naman ang huling pantig o syllable ay walang a sa dulo, hayaan na lamang ito. Ito ay ayon sa tradisyonal na pagsulat ng mga katutubo. Halimbawa, ang salitang nanay. Kung isusulat ay ganito, na, ya. Pero ang pagbasa pa rin dito ay nanay. Pangatlo, ang mga patinig na titik ay gagamitin lamang kapag ito ang unang titig sa salita. Halimbawa, ay ang ulan. Kapag sinulat ito, ay ganito. U, la, na. Ulan. Pang-apat, kapag kailangan ng gamitin ng patinig sa gitna ng salita, lalagyan na ng kudlit sa letrang katinig. Kudlit sa taas para maging be o bi ang ba. At kudlit sa ibaba para maging bo o bu ang ba. Halimbawa, ang salitang ube, isulat ang u, ba, at lagyan ng kudlit sa itaas. Ube. Ngayon, alam niyo na ang pagsulat ng baybayin, ang sariling pagsulat ng mga Pilipino. Kaya naman, mahalin ito, ipagmalaki at ipalaganap.